Ang albularyo na si Mang Cardo. Sa isang maliit at tahimik na nayon na napapaligiran ng malalaking bundok, may isang kilalang albularyo na si Mang Cardo. Kilala siya sa buong bayan bilang ang kamay ng kalikasan, dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan na gamutin ang mga taong may sakit gamit lamang ang mga halaman, bulaklak, ugat, at ilang misteryosong ritual. Hindi lang siya sikat dahil sa kanyang galing sa paggamot, kundi dahil sa mga kababalaghan na madalas mangyari tuwing siya ay gumagawa ng kanyang ritual. Si Mang Cardo ay hindi basta-bastang manggagamot. Mula pa noong bata siya, ipinagkaloob na sa kanya ang isang espesyal na donasyon ng kalikasan. Isang araw, nang siya ay naglalaro sa gubat, nakakita siya ng isang matandang babae na may mahabang buhok at baluktot na mga daliri. Hiniling ng matanda na bigyan siya ng tubig, at si Mang Cardo, sa kababang loob niya, ay nag-alok ng kanyang sariling tubig. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na supot na puno ng mga butil ng halaman na sinabi niyang magbibigay ng kapangyarihan sa kanya na makipag-usap sa kalikasan at gamutin ang mga tao gamit ang enerhiya ng lupa. Mula noon, naging bahagi na ng buhay ni Mang Cardo ang pag-aaral ng mga halaman at kanilang gamit. Natutunan niya ang mga lihim ng mga ito, mga halamang kayang gamutin ang pisikal na sugat hanggang sa mga sakit na nasa loob ng isipan at kaluluwa. Pero hindi lang iyon ang natutunan niya. Sa tuwing gumagamot siya, parang mayroon siyang koneksyon sa isang mas mataas na mundo. Isang lugar na puno ng misteryo at himala. Isang gabi, habang tahimik na nananahi ng mga gamot sa kanyang maliit na bahay kubo, biglang may dumating na isang batang babae na namumutla at napakabagal ng paghinga. Siya ay daladala ng kanyang ina, na walang tigil sa pag-iyak. Sinabi ng ina na ang anak niya ay nahimatay ng biglaan at wala ng imik o galaw simula noon. Tinawag na nila ang doktor ngunit walang makagamot. Walang ibang paraan kundi si Mang Cardo. Nang tingnan ni Mang Cardo ang bata, may kakaibang sigaw ng hangin ang pumasok sa silid. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tila nagmumula sa mismong katawan ng bata. Alam niya kaagad na hindi ito isang karaniwang sakit, may espiritu na sumusugpo sa kaluluwa ng batang babae. Humingi si Mang Cardo ng payo sa kalikasan. Kinuha niya ang supot na ibinigay ng matanda noong bata pa siya. At doon, nakita niya ang isang partikular na butil ng halaman na tila lumalaban sa lahat ng liwanag sa kwarto. Ito ang pinakamakapangyarihang halaman sa kanyang koleksyon, isang halamang tinatawag na daong buhay, na sinasabing kayang baguhin ang takbo ng oras para sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Nilagay ni Mang Cardo ang daong buhay sa noo ng batang babae, at sinimulan niyang umawit ng 100 taon nang hindi nauulit na awit ng kalikasan. Sa bawat salita, tila ang mismong hangin ay nagbabago, at ang mga bulaklak sa labas ng kubo ay biglang namulaklak ng hindi inaasahan. Ang bata ay unti-unting nagsimulang huminga muli, at sa wakas, nagmulat ng mga mata, pero hindi tulad ng dati, may kakaibang liwanag ang kanyang mga mata, parang may kasama siyang bagong kaalaman. Pagkatapos ng insidente, ang bata ay hindi na normal na bata. May mga ulat na nakakita sa kanya na kumakain ng lupa at pakikipag-usap sa mga hayop. May mga nagsasabi na ang kaluluwa ng bata ay napalitan ng isang elemental na espiritu ng kalikasan. Hindi na rin siya nagbalik sa paaralan. Pero sa halip, naging isang tagabantay ng gubat, tulad ni Mang Cardo. Madalas na hinahanap si Mang Cardo ng mga tao para sa kanyang tulong, pero hindi lahat ng kaso ay kayang gamutin ng simpleng halaman. May mga pagkakataon na kinakailangan niyang maglabas ng kanyang mga misteryosong ritual upang labanan ang mga espiritong sumusugpo sa kaluluwa ng mga tao. Minsan, sa gitna ng kanyang paggamot, ang kalangitan ay biglang magiging madilim, at ang lupa ay magliliyab na parang may apoy sa ilalim. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghan, hindi siya natatakot.
Alam niyang ang kanyang tungkulin ay protektahan ang balanse ng kalikasan at tao. Hanggang sa araw na iyon, patuloy na nagbibigay ng kanyang serbisyo si Mang Cardo. Para sa kanya, hindi ito isang trabaho, kundi isang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng kalikasan, at sa tuwing may dumadalo sa kanya para sa tulong, lagi niyang sinasabi, ang kalikasan ay handang tumulong, pero dapat mong igalang ang kanyang mga alituntunin. Kaya't sa nayo na iyon, patuloy na nananatili ang kwento ni Mang Cardo, ang albularyo na hindi lang gumagamot ng katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.